Ako personally, ang tingin ko doon, wala naman silang ibang substantial, important witnesses, maliban kay Chief Justice, at saka sa kanya may bahay. Kasi sila naman talaga nakakaalam ng lahat na to. Yung iba naman walang personal knowledge. At nasa kanila yun kung papatestify nila. Pero once they take the witness stand, handang-handa ang prosecution. Handa naman kayo mag-cross-examine. Yes. Kami naman ngayon. Kayo naman. Okay, are you going to be as hard as itong defense? Object ng object? Sabi ko nga sa kanila, kanina nagme-meeting kami na matagal. Sabi ko, huwag kayong mag-alala sa matagal dahil konti naman objection namin. Okay, at yung si Ana Basa, sa mga relatives ng asawa ni Chief Justice Corona, naglabas siya ng mga statements patungkol nga dito sa hindi nila alam na why is the Chief Justice using their company, matagal na sinara to. Bakit hindi nyo kinuha si Ana Basa as a witness? Kasi kakarating niya lang from America. At ngayon, actually, pinag-uusapan pa namin kung ano yung statements na yun. Kasi nag-rest na kami. Or nag-terminate na kami pala ng presentation of evidence. Pero yung mga statement ni Ana Basa na lumabas nga sa dyaryo, it strikes at the very character of the Chief Justice na pwede na sana namin magamit. Pero ngayon kasi, hindi na namin alam kung paano. Because, but as it is now, yung ebidensya namin kasi sapat na para sa prosecution. So, you cannot anymore bring her in to testify? Hindi ko masasabi, no? Hindi ko masasabi yun. It depends dun talaga sa pag pinag-usapan namin. Okay, meron tayong katanungan mula sa studio. Magandang hapon po, Congressman Yel Tupas. Si Cathy San Gabriel po ito. Cathy, magandang hapon. Okay, sir, gusto ko lang po malaman anong klaseng paghahanda po ang sinasagawa na prosekusyon para naman well, it's your turn na po para mag-cross-examine dito sa mga witnesses na ipipresenta ng depensa. Tinitingnan namin yung compliance na sinubmit ng defense, yung mga list of witnesses nila, yung substance testimony, at tinitingnan namin yung possible defenses nila. Hindi lang dun sa compliance, kundi sa kanilang sinasabi sa media. At yung grupo namin, pinag-aaralan kung paano kami maghanda, kung paano namin, sino ang mag-cross-examine, at paano namin ika-counter yung kanilang mga ebidensya. At pagdating na next week, handa na po kami, Cathy. Congressman Tupas, ako po si Mark Castrodes. Just a follow-up on the question of Cathy. Yun po bang sistema na meron tayong lead congressman in charge of an article, yun pa rin po ba ang matutupad at yung mga lead congressmen in tandem with a private prosecutor, yun pa rin po ba ang gagawa ng cross-examination? Pinag-uusapan pa namin, pero ang structure kasi namin, merong chief prosecutor, ako yon, at merong deputy chief prosecutor, si Congressman Fariñas. So we will oversee yung doon sa preparation. At ako personally, I would prefer na yung mga private lawyers, siguro trabaho naman nila ito at dapat magtrabaho sila because during the presentation of evidence by the prosecution, medyo very limited yung kanilang trabaho dahil yung legal issues kami lahat yun So, pinag-usapan pa rin namin, pero yung mga congressmen also will be given a chance. Congressman, meron na lang po kayong nalalabing issue, yung although you rested your case, you made a reservation to present evidence on the dollar accounts at ito po ay naka-pending pa rin po sa Supreme Court. Can you give us an update on that matter, sir? Hanggang ngayon, wala pang decision doon. Malamang within the month, merong en banc ang Korte Suprema and we hope na ma-take up nila yung motion ng Senate together with the House Prosecution Panel to lift the temporary restraining order. Kasi Mark, alam naman natin na nag-reserve doon ang prosecution na if ever merong favorable resolution or merong lifting of temporary restraining order, ay babalik kami sa Article 2 at ipipresenta namin yung dollar accounts ni Respondent Chief Justice Corona. Magandang hapon po, Congressman Tupas. Mula po sa audience, kasama natin si Ina sa UP Diliman. May tanong po siya sa inyo.
Ina? Yeah, Ina, magandang hapon. Good afternoon po. Sir, tungkol po sa paghahanda, meron po ba kayong mga nakikitang arguments or points ng defense na kailangan nyo talagang paghandaan? At kung meron, ano po yung mga yon? Hindi ako pwedeng pumunta sa details ngayon dahil depende talaga kung sino ang ipipresenta nila. Kasi doon sa compliance, meron silang list of witnesses. Pero of course, may reservation doon na pwede na ipresenta yun, na pwede ring wala doon sa list na ipipresent nila. Pero kami yung paghahanda namin ngayon na nakikita lang namin na importanteng witnesses nila, yung si Chief Justice Corona mismo at yung kanyang may bahay, si Maria Cristina Corona. Bakit? Kasi sila talaga yung may personal knowledge sa mga nangyayari ngayon. At yun ang pinaghahanda namin just in case mag-testify yung dalawa. Tawagin naman po natin si Juven sa pamantasang lungsod ng Muntinlupa. Juven? Good afternoon po, Congressman. Tanong ko Yeah, lang good po yung regarding po sa temporary restraining order. Kasi di ba po naglabas po ng temporary restraining order yung Korte Suprema at kinatigan po ito nung ating Senado. So nakikita niyo po ba na if bubuksan ulit yung dollar accounts at magpapasa ulit ng temporary restraining order yung Korte Suprema, lalabas po ba na magkakaroon po ng constitutional crisis? Yun lang po. Yeah, yung constitutional crisis na question na yun, hindi nangyari yun because ang Senate, sinunod nila yung respect, no? Yung siguro, respect is the proper term, yung temporary restraining order. Pero ang question mo is, kung malif yung temporary restraining order at may bagong TRO on the same issue, I think medyo malabo na siguro yun. No? I don't know kung paano mag-react ang mga senators kung mangyari yun. Thank you very much, Congressman Tupas. Alright, back Yes, to salamat. you, Nikki. Magandang hapon. Thank you, Okay, Congressman. thank you. At isang katanungan pa, no, itong sabi po ng defense, papatestigo nilang ilang mga kongresista na hindi pumirma dito sa impeachment case, ano, si Congressman Mandanas, Boying Remulla, at Toby Tiangco. Siguro papakita nila dito na hindi nila nabasa yung mga allegation nila, no? Anong reaction nyo dito? Una-una may tatlong articles lang. Yung SALN, non-disclosure, meron yung FASAP, Article 3, at yung Article 7 yung TRO. Saan magpo-fall doon sa tatlong articles? Kasi yung sa compliance nila, Nikki, yung pangalan na yan, sila Congressman Tiangco and Company, doon yun sa issue ng complaint. At narule na yun upon by the Senate, di ba? Nung first day pa lang ata, narule na yun. So, hindi ko alam yung relevance ng testimony nung tatlong yan. Okay. At tinitira kayo dito sa inyong SALN. Naggawa ng report ang isang TV station at sinabi na ikaw yung pinakamahirap na makuna ng SALN. Hindi daw siya transparent. Hindi nila makuha sa inyong opisina. Anong reaction nyo doon? Well, unang-una dapat sa Secretary General yan ng House. At ako hindi ako on trial dito, no? Walang on trial dito na House prosecutors. Ang on trial dito si Chief Justice Corona. At marami na rin kasing marami na rin nagsasabi na gagamitin na rin sa black propaganda para malihis yung usapin na kay Chief Justice tapos lalabas mo yung mga SALN ng iba. So ililihis mo yung usapan na yon at hindi rin maganda yon, di ba? Yung timing is suspect. Kaya siguro medyo nahirapan pero sabi ko naman sa Secretary General, ilabas mo yan. Ilabas mo yan. Ilabas na. Okay, that's clear. But isa pa, tinitira kayo sa appointment ng inyong ama. Lumabas 2 days ago na hinirang ang inyong ama as director, PNOC. Director. Yes, oo. Anong masasabi niyo doon? Bakit daw inappoint daw siya dahil parang because dito sa pagsulong niya ng impeachment case? Una-una matagal na yon, no? 1 year ago na appoint yan. Kasama niya yung kapatid ko. 1 year ago pa yun. Matagal na yon, no? At Pero bakit lumabas na hindi ko alam, no? Hindi ko alam. Pero ano yan minor positions. At siguro na-appoint lang sila dahil tinanggap nila yan para makatulong sila sa administration ng presidente. Pero ako naman bilang lead prosecutor, wala naman kapalit ito. Alam mo naman ang pinagdaanan natin dito sa
sa impeachment, para ito talaga sa ating bayan ang ginagawa natin. Walang kapalit ito except na this is a constitutional duty. Okay, so how do you see the coming days in the impeachment trial? Sana maging maayos yung presentation, ibig sabihin smooth. Yung 2 o'clock to 7 o'clock or beyond every day, sana na maging fruitful, maraming mga witnesses ma-present. One thing we can assure the defense is that walang dilatory tactic ang prosecution. We want this done and finished within a reasonable period of time, preferably bago mag-adjourn ang Senado. Okay, maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo. Salamat. That was Lead Prosecutor Neil Tupas dito po sa impeachment case ni Chief Justice Renato Corona. Back to studio. Maraming salamat, Veronica Baluyot Jimenez. At nilinaw ni Congressman Tupas, hindi na po a whole day yung trial, kagaya po ng ating nabalitaan kahapon. Ang kanilang napagpasyahan, 2 hanggang alas 7 ng gabi at pipilitin talagang i-extend pa kung kinakailangan. Oh, and beyond daw, we are hoping na 2 to 7 lang. But also, merong proposal para ma-extend ng 1 week itong mga paglilitis bago mag-break itong Kongreso kasi dapat hanggang March 23 lang at magbe-break na nga for the Lenten season itong ating mga mambabatas. Ngunit pinropose po ng prosecution team na i-extend ng 1 linggo, March 26 hanggang 29 itong paglilitis para nga matapos na agad. Correct. Pero magdedepende daw po ito talagang sa ebidensya ng depensa. At sabi ni Congressman Tupas, siyempre ang pinaka-critical dito si Chief Justice pa rin at kanyang may bahay dahil sila naman po ang merong talagang actual knowledge or first-hand knowledge dun sa mga issues na kanilang dapat sagutin. At Mark, magpapatuloy ang ating diskusyon at maging ang pagtatanong ng ating mga studio guests sa pagbabalik po yan ng Ang Paglilitis, Katarungan para sa Bayan.